Uy, paring Larry. Bukas ng 11:11 ng umaga ha. Tinawagan na kita para masigurong dadating ka sa oras. Malayo ka pa naman dito sa simbahan namin sa San Juan. Paalala ni Kevin sa kumpare at best friend na si Larry. Best man kasi ito sa kasal niya kinabukasan. Kilala niyang malilimutin ito kaya siya na mismo ang tumarawag para magpaalala. Oo naman, maaari ko bang indyanin yun special day mo yun? Sagot ni Larry mula sa kabilang linya. Oo naman, ikaw pa? Talaga namang indyinero ka. Mula nung high school tayo hanggang ngayon, wala kang isang salita. Natatawang biro ni Kevin sa kaibigan. Sus, ito naman. Tandaan mo ito, best friend. Harangan man ako ng sibat. Dadating at dadating ako sa simbahan, okay? Napaka-nervyoso mo naman. Natatawang sagot ni Larry sa ikakasal na kaibigan. Siya nga pala. Hindi ba dapat nasa trabaho ka? Bakit nasa bahay ka ngayon? Takang tanong niya sa kaibigan. Sa landline nito kasi siya tumawag. 3 araw na akong hindi pumapasok. Ilang araw na rin kasing sumasakit itong tiyan ko. Papa-check up na nga ako eh. Kagabi kasi namimilipit ako sa sakit. Seryosong paliwanag ni Larry. Naku, hindi pwedeng wala ka bukas sa simbahan ha. Yung ganyang mga tono mo. Parang alam ko nang ibig sabihin niyan. Baka naman kasi hangin lang yan. Ilabas mo na kasi. Ang tigas din talaga ng bunbunan mo ano. Sinabi na nga kahit anong mangyari, dadating at dadating ako sa simbahan bukas sa kasal mo. Paniniguro nito sa kanya. O siya sige, total na ipadala ko na sa misis mo yung barong na isusuot mo bukas. Isama mo na si Maring Elsa at ang mga bata para naman kumpleto tayo dun. Alam mo namang nawiwili rin si Yoli sa asawa at mga anak mo. Pahabol na bili ng groom sa kaibigan. Sige na, istorbo ka sa pahinga ko. Basta bukas 11:11 nasa simbahan ako. Sinabi mo yan paring Larry ha. Umayos ka. Kasal ko yun. Oo, ako pa. Kinabukasan, anak ng pating oo. Padating na si Yoli, wala pa si paring Larry. Nag-aalalang nasambit ni Kevin sa sarili. Kanina pa siya nasa loob ng simbahan, nakatayo sa may altar. Paparating na rin daw ng kanyang bride na si Yoli. Pero wala pa rin ang kanyang best man na si Larry. Halos nasa simbahan ang lahat ng bisita. Si Yoli na lamang at ang pamilya nito ang wala pa. Subalit paparating na ang mga ito mula sa hotel na tinutuluyan. Ang kanyang kumparing si Larry na dapat sana ay nasa tabi na niya ay wala pa. Agad i-denial ni Kevin ang cellphone number ng kaibigan. Subalit ilang beses na siyang tumatawag ay wala namang sumasagot sa kabilang linya. Sabi ko walang Indianan eh. Bakit naman parang ngayon pa nagbiro ang taong ito? Naiiling na bulong ni Kevin sa sarili. Nagpatagdag lamang ito sa kanyang kaba. Ay, ayan na ang bride. Sigaw ng isang kamag-anak. Sinipat ni Kevin ang labas ng simbahan. Naroon na nga't dumating na ang bridal car ni Yoli. Kakabad trip naman itong si paring Larry. Indianero talaga. Naiinis na sambit ni Kevin. Hindi nga pumunta ang kanyang best man. Kahit papano ay kabawasan pa rin iyon sa perpekto na sana niyang kasal. Nakita niyang pababa na si Yoli ng sasakyan nang may tumapik ng marahan sa balikat ni Kevin. Agad naman siyang napalingon sa kanyang likuran. Naroon nakatayo sa kanyang likuran at nakangiti ang kanyang best man na si Larry. Tila humihingi ng depensa ang mga mata nito. Late ka na sita ni Kevin. Pasensya na Kevin, may emergency lang sa bahay kanina. Maikli nitong tugod. Agad napansin ni Kevin ang barong na suot ni Larry. Hindi yun ang barong na ipinadala niya sa asawa nito. Iba ang kulay at hindi akma sa motif ng kanyang kasal. O anong nangyari sa barong mo? San galing yan? Nagtatakang pag-uusisa ng groom sa kanyang best man. Ang pangit naman ang kulay. Pinadala ko pa naman sa'yo yung gagamitin mo. Tapos hindi mo naman pala isusuot. Tingnan mo, ikaw lang ang naiiba. Tsaka bakit parang namumutla ka? Masama ba ang pakiramdam mo? Noon din ay humudyat ang wedding march. Tapos na palang maglakad ang entourage at nag-umpisa ng lumakad si Yoli papuntang altar. Katabi nito ang amang si Atty. Losado. Mamaya na ako magpapaliwanag. Basta tumupad ako sa pangako ko ha. Huwag nang sasama ang loob mo. Malamlam nitong tugon. Gusto pa sanang usisain ni Kevin ang kaibigan, pero malapit na si Yoli sa altar. Kailangan na niyang maghanda. Naging palaisipan sa kanya ang kinikilos ng matalik na kaibigan. Mayroong hindi tama kay Larry. Hindi lamang niya masabi kung ano. Likas dito ang maging palatawa, palabiro at hindi nagsiseryoso. Ibang-iba si Larry na katabi niyang halos walang ekspresyon ng mukha. Ngumingiti ito subalit malungkot ang mga mata. Hindi rin maayos ang hitsura nito.
Tila nagmadali lang sa pagpunta. Kakatuwa rin ang isinuot nitong barong. Ang kilala niyang Larry ay banidoso. Hindi nga ito mapapalabas ng bahay kung baduy ang kasuotan. Baka lasing ang mokong na to. Naisip ni Kevin bago pa man iniabot ni Atty. Losado ang mga kamay ni Yoli sa kanya. Naging payapa naman ang kabuuan ng kasal. May mga pagkakataong nililingon ni Kevin ang kanyang kumpare. Subalit parang hindi niya ito kilala. Nakangiti lamang ito sa kanya na malungkot ang mga mata. May pagkakataon pang tila nakita niyang nangingilid ang luha nito sa mga mata. Baka may problema. Nag-away siguro sila ni Elsa. Kaya wala dito ang kanyang asawa at mga anak. Hula ni Kevin sa isip. Matapos ang seremonya ay nag-umpisa ng mag-ipon ang lahat para sa picture taking. May 3 beses pang hinila ni Kevin ang kumpare upang sumali sa mga litrato. Maya-maya pa ay nagpaalam na ito sa kanya. Pare, congratulations. Uuna na ako. Kailangan pa kasi ako ng pamilya ko eh. Basta kapag pakitingnan-tingnan mo lang si Elsa at ang mga bata ha. Alam mo naman, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko sa kanila. Iyon lang at yung makap ito sa kanya na tila magpapaalam na. Bakit? Nag-away ba kayong mag-asawa? Bakit mo naman hihiwalayan si Mari eh? Ang bait-bait ng asawa mo. Ano bang problema? Hindi na natiis na tanong ni Kevin kay Larry. Subalit ang isang ngiti lamang isinagot ng huli. Tumalikod ito sa kaibigan at mabilis na naglakad papalabas ng simbahan. Larry, hoy, hahabulin sana niyang kaibigan. Sumalit may pumigil sa kanyang likuran. Ang kanyang asawang si Yoli. Kevin, kanina ka pa hinihintay sa picture taking. Kompleto na ang lahat. Yaya nito sa kanya. Si paring Larry eh. Umalis agad. Ha? Dumating ba? Akala ko inindyan ka. Asan sila Elsa? Tanong ni Yoli. Nagmamadali nga eh. Nag-away siguro ang mag-asawa. Kakaibang may kinikilos ni kumpare eh. Parang hindi siya. Nag-aalala tuloy ako. Hayaan mo, mamaya pagkatapos ng reception sa hotel, tawagan mo siya o si Maring Elsa para alam natin kung anong problema ng mag-asawa. Suhestyon ni Yoli. Mapayapa namang natapos ang kaganapan sa simbahan at ang sumunod na reception sa isang sikat na hotel sa EDSA. Halos lahat ay dumating at nakisaya. Kumpleto ang lahat ng kaibigan at pamilya. Maliban na nga lamang kay Larry at sa pamilya nito. Kinagibayan ni si Larry agad ang naalala ni Kevin pagdating ng mag-asawa sa kanilang honeymoon suite. Denial niya ang cellphone number ni Larry. Wala pa rin sumasagot. Sinubukan niyang tumawag sa landline upang tanungin ang asawa nitong si Elsa. Ilang ring lamang ay may tumugon na. Hello, garal-gal ang boses nito. Maring Elsa, si Kevin ito. Nasaan niyang magaling mong asawa? Malaki ang atraso niyan sa akin, May halong biro pang bungad ni Kevin sa kumari. Subalit imbis na matawa, bigla na lang humagulhol sa iyak ang asawa ng kanyang best man. Pasensya ka na, Kevin. Kanina ko pa nga sana gustong ipagbigay alam sa'yo. Kaso ayoko namang masira ang selebrasyon ng kasal mo. Patuloy na iyak ni Elsa. Bakit anong nangyari? Si Larry, wala na siya. Iniwan na niya tayo. Ha? Paano? Kailan? Hindi halos makapagsalita si Kevin sa pagkagulat. Kaninang madaling araw, namilipit sa sakit ng tiyan. Yun pala pumutok na ang appendix niya. Hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Nakaburol siya ngayon dyan sa may Santa Clara Chapel. Pabalik na nga ako dun. Kung hindi naman abala sa inyong mag-asawa, sana masilip mo man lang siya bago siya ilibing sa isang araw. Hindi alam ni Kevin kung paano siya nakatakbo papunta sa burol ng kaibigan. Subalit nakarating naman siya agad doon. Nanlamig ang buong katawan ni Kevin nang makita ang suot nitong barong. Ang siring barong na suot nito kanina sa kanyang kasal. Naiyak na nagpasalamat si Kevin sa kanyang best man.